na-mention natin yung press con ng defense team ni Vice President Sara Duterte kanina. Let's get the latest on that from our News 5 correspondent, Camille Samonte. Camille, what do you have? Reds, kine-question ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang anilay mini trial na ginagawa ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa bise. Ito raw ang dahilan kaya hindi humarap ang bise at mga abogado sa pagdinig kanina. Pinaliwanag yan ng mga abogado na sina Attorney Michael Powa at Attorney Sheila Siso na bahagi ng impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. Nila, hindi raw maaaring lumahok ang bise at defense team nang walang jurisdiksyon na magsagawa ng isang pagdinig na tinaguri ang mini trial. Binigyan din ni Powa na batay sa konstitusyon, ang Senado lamang ang pwedeng magsagawa ng impeachment trial. Ito nga raw yung laman ng liham na ipinadala nila sa komite. Ginit din nila na dapat limitado lang sa evaluation ng impeachment complaint at naka-attach dito na ebidensya. Pero lagpas na raw yung gustong gawin ng komite, kabilang nga dyan yung pagpapatawag ng mga testigo at pagsabpina ng mga dokumento. Sa paratang naman, nalabag sa konstitusyon ang hindi pagsipot ng bise sa pagdanig ng Kamara, idiniin ni Powa na wala sa konstitusyon na obligadong humarap sa Kamara ang bise. Hindi rin daw nag-waive ng kanyang karapatan at objection ng bise na idepensa ang sarili mula sa impeachment complaints. Gagawin lang daw nila ito sa proper forum. Yan ay sa Senado kung magkaroon nga ng sapat na batayan na umakyat dito. Pag-aaralan din daw nilang oras na matanggap ang mga sabpita ng komite para sa salin ng bise. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang jurisdiksyon ng komite. Handa naman daw dumalo si Powa sa pagdinig at sagutin yung ang mga itatanong sa kanya batay sa kanyang nalalaman. Pero Camille, wala namang sinabi yung Justice Committee na mini trial. Ang nagsabi ng mini trial, yung mga walang kwentang commentator, katulad nung Attorney Falsis, Ronald Llamas. O kaya nga naman, kayo naman talaga nagsabi. Yung Justice Committee, wala namang sinabing ganon. And it's part of the, wasn't it supposed to be part of the requirement ng Supreme Court? Na mapakinggan yung papakinggan paliwanag ng Presidente. So hearing, ano mang itawag mo doon? Camille? Ang paliwanag ng mga abogado dyan ay itong mini trial, itong term na mini trial ay mismo raw nanggaling sa ilang miyembro ng komite. At kung i-research nga daw yan sa Google, ilang beses daw yan na-quote dun sa mga members ng committee. Kaya naman nireiterate nga nila na parang ito rin nga yung ginagawa dahil lumalabas doon sa proseso na gustong gawin ng komite, kabilang dyan yung pag-cross-examine ng mga witness at yung mga additional evidences and documents ay dapat nangyayari lamang daw yan sa trial, which is dapat nga sa Senado kung mag-convene na nga as impeachment court. Pero lagpas na nga raw ito doon sa ginagawa ng komite dahil kung pagbabasihan ng konstitusyon, ang pwede lang nilang gawin ay mag-initiate ng impeachment process. Bagay na kinikilala naman daw ng defense team ng bise. Yun nga yung banat doon sa decision ng Supreme Court last year eh. Yeah. Yun nga yung banat eh. Bakit hinihingi na magkaroon ng ganyang presentation of evidence? Eh hindi naman yung trabaho ng Congress. Pero dahil hiningi ng Supreme Court, dinagdag nila. And by the way, let me just clarify, si Congresswoman Luistro did use the term mini trial. So hindi lang mga walang kwentang commentators like you. Pero sabihin may nakikinig. ang explanation niya is it's just a way to distinguish it from the actual trial in Senate. Yun yung explanation niya. It's just a way to distinguish the two things. Actually, one more, Camille. Kasi the impeachment process in the lower chamber is to determine probable cause. Parang preliminary investigation sa mga prosecutor sa, di ba, Ami? Sa preliminary DOJ. investigation yan. At dinagdagan ng requirement ng Supreme Court ruling. Yan ang problema dyan eh. But even without the Supreme ruling book,
prosecutors, when they do Talagang preliminary preliminary examination, they can investigation. summon witnesses to testify. They can summon more evidence. And from those pieces of evidence and any testimonies that they can get Yeah. from the witnesses, they will determine if there is probable cause to move forward to the filing of charges. In with fact, court. yung impeachable of official, depende sa outcome niyang pwede niyang tignan kung magre-resign ba ako o hindi. Nakikita niya kung malakas yung kaso eh. Di ba? Kaya si Merceditas Gutierrez nag-resign na lang eh. Yeah. Bago 2011, siya, 2012. bago ka Oo. matanggal by impeachment. At least alam mo na eh. Meron ka ng background dyan sa House eh. So I was wondering kung ano ibig sabihin ng yung they're challenging the jurisdiction of the Justice Committee over the impeachment proceedings because they are the ones who have jurisdiction over. Oo. Saka nadagdagan pa nga ng Supreme Court ruling na lalong yung pagdidetermine kung meron bang kailangan ba ito ipadala sa Senate. 6 na steps yung sinuggest ng Supreme Court eh. Oo. Addition. Kaya nga. Okay. Kaya yan ang testing to nung actually, no Supreme Court ruling eh. Yes. Ito na nga yung acid test for them. Ang contradiction dyan, Yeah. yan yung sinabi ng Supreme Court para patayin yung Yeah. impeachment last year. Tapos ngayon, gagamitin mo. Sinusunod nila ngayon. Ngayon, kay questionin mo uli yung ginawa ng Supreme Court. I Kaya don't think tingnan they natin. So you go to the Supreme Court to question. Maipaliwanag ko lang, Bok, yung Sige, Bok. sagot ng Go. abogado doon Yes, sa go. part na. Kasi tinanong ko rin yan, yung sinasabi nga ng committee na parang it's a mini trial, kung ikukumpara para itong preliminary investigation. Ang sabi ni Attorney Sheila Sison ay kahit daw yung inquest proceedings o yung pagsasagawa nga ng preliminary investigation ay limited lang din daw yun sa complaint and yung mga counter affidavit nga na marireceive from the respondents. Pero dapat daw hindi raw yung mag-go beyond doon sa evidence at hand. So yun nga yung iginigiit nila na kung ano yung mga naka-attach na evidence or documents doon sa impeachment complaint, yun lang yung dapat nilang pagbatayan para i-evaluate kung may sapat ba nga itong basihan para magkaroon ng articles of impeachment, tumasa sa plenaryo at magkaroon talaga ng actual na paglilitis sa Senado. Yun yung kanilang dahilan nga kaya kine-question nila yung jurisdiction dahil itong mga process daw na ito ay dapat nangyayari lamang sa Senado at sasagutin nga daw nila yan kung makarating na nga sa Senado. Pero ang gusto nila ay dapat yung burden of proof ay dapat daw ay nasa complainant yan. Kailangan sila daw ang magbigay ng mga sapat na ebidensya para nga mailatag na may sapat na batayan at para talaga magkaroon ng aktual na pagdilitis. Okay. We'll leave that there for now. Thank you so much for your reporting. News 5 correspondent Camille Samonte.